Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, kumakalat na ulat tungkol sa international health concern pinabulaanan ng DOH. Pagkamit ng hustisya sa namatay na OFW sa Kuwait, ipinangako ng gobyerno dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko tungkol sa kumakalat na ulat na international health concern online. Saad ng kagawaran, binibiripika pa nito ang lahat ng impormasyon sa kanilang disease surveillance systems tungkol sa sinasabing human metapneumovirus o HMPV outbreak sa China na usap-usapan sa social media. Bagamat naitala ang pagtaas ng kaso ng HMPV sa China, walang katotohanan na nagdeklara ng state of emergency ang nasabing bansa. Wala rin anyang kumpirmasyon ng China o ang World Health Organization tungkol sa umano'y bagong epidemya dahil sa respiratory outbreak na kahalintulad sa COVID-19. Babala pa ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng impormasyon mula sa questionabling websites o online sources upang maiwasan ang misinformation. Ipinangako ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na titiyakin ng gobyerno ng Pilipinas na makakamit ang hustisya sa pagkabatay ng isang OFW sa Kuwait. Itong December 28, iniulat ng mga otoridad ng Kuwait ang pagkakadiskubre sa bangkay ng OFW na si Daphne Macalabanan. Saad ni Kakdak, mahigpit nilang binabantayan ngayon ang kaso pati na rin ang sospek na nasa kustodiyan ng mga otoridad ng Kuwait. Ayon din kay Kakdak, may dating criminal record sa Kuwait ang primary suspect. Gayunpaman, aminado ang kalihim na nananatiling hindi malinaw ang mga detalye tungkol sa eksaktong mga pangyayari at motibo sa krimen. Asahan ang buwanamanong pagtaas ng presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading sa Main of Platts Singapore, naglalaro sa 0.40 pesos hanggang 0.70 pesos ang posibleng itaas ng kada litro ng gasolina. 0.75 pesos hanggang 1 peso kada litro naman ang itataas ng diesel. At mula 0.70 pesos hanggang 0.80 pesos naman ang iaangat ng kada litro ng kerosene. Samantala, nagsimula ng ipatupad ngayong Enero ang bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Tinatayang 0.81 pesos hanggang 0.90 kada kilo ang namenos sa presyo ng LPG. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Rodela Romero, ang rollback sa LPG ay bunsod ng pagbaba ng contract price para sa buwang ito. Para sa Kidlat News Updates, ito sa JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.